그러면은 딱 그 포즈 3개 추천받을게요. 아궁방. 그 필리핀 포즈. 그 알덴. 그거 뭐였지? 이거? Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha, flex ko itong pinost ni Ma'am Raquel Versosa, mga kasambreros na isang team panatag at saka kasombrero natin no, sa ating channel. Sabi niya, may nalaman ako. Sabi niya, mga Kathleens, panatag tayo. Tapos, ano lang, parang pa-cute na tawa. So, Ma'am Raquel, inaantay natin. So, team panatag naman na tayo. Pero itong nalaman niya ay gusto ko talagang malaman rin, mga kasombreros, no? Sekreto naman. Sekretong malupit siguro ang nalaman ni Ma'am Raquel. So, malalaman din natin yan soon, mga kasombreros. So, tayo po ay team panatag ha. Tayo po ay mag-aantay lang at saka magiging matatag ang Kathleenatics, mga kasombreros at mga Kathleenatics. So, mag-aantay kami, Ma'am Raquel. Shoutout po at maraming salamat sa parating pagsubaybay po sa ating channel at sa updates ng Kathleen. So, update tayo, no? Ito na nga, mga kasombreros. Sobrang sikat pala, no, ni Sir Alden sa Korea. Kasi yung si Boom ng At Heart, mga kasombreros, ay ginaya ang kulit nila. Ginaya niya yung dila post ni although medyo cute siya tingnan sa kanya, mga kasombreros, hindi kasing kagaya nung kay Alden ng paglabas ng dila, pero ang kulit lang kasi sobrang sikat niya sa Korea. Tapos ang cute ng ang cute to si Boom, mga kasombreros. First time ko ito nakita si Boom ng At Heart do K-pop dito sa may Facebook page kasi yung K-pop, mga kasombreros. Tapos pinost nila ito, so parang ito yung pinakamaraming views. So ganun katindi, no? Kasi sikat si Sir Alden talaga sa Korea. Kahit sa Korea, sa Malaysia, and so on. Sa Thailand, no? Talagang may mga nag-picture din sa kanya, mga kasombreros. So ganun katindi ang impact ni phenomenal box office king bida sa takilyan, mga kasombreros, no? Na si Sir Alden Richards. And then ito, so may abangan din tayo kay Ma'am Catherine sa August 28, nag-post siya kagabi. Pero unahin ko na itong birthday, no, ni Ma'am Riza at saka ni Ma'am Angel. Parang isa nila, mga kasombreros, no. Nasa Shangri-La Hotel sila kagabi, mga kasombreros. Shangri-La Hotel. So, yun po, no, ang kakulitan ni Sir Alden ay hindi talaga nawawala, no, giant butchie, sabi. Sabi niya ganun, mga kasombreros. Talagang ang kulit talaga niya kuya nila, mga kasombreros. So ito ay parang banding na rin ng Fulkerson family, mga kasombreros. Tapos yun nga, paborito nila yung butchie. Ang sarap kasi ng butchie, no? Parang akala nung nagsiserve ay si Daddy Bay ang may birthday, kung kayong butchie ay nilagay niya una kay Daddy Bay. Pero yun nga, no? Nilagay niya ulit kay Risa kasi nga siya yung may birthday, siya yung may celebration. So yung butchie ay parang yun yung siya yung bibigyan kung siya ang may birthday, mga kasombreros. So sobrang cute lang. Sobrang cute, no? Siguro private na naman itong ginawa nila, mga kasombreros, kasi baka dumugin sila kapag nasa labas sila, mga kasombreros. So si phenomenal box office king. So alam niyo na kung sino may dito, no? Anong libre, of course, no? Si Sir Alden, mga kasombreros, kasama rin si Daddy Bay. So baka dito rin sila mamaten, hindi lang siya nakita sa video, mga kasombreros. So sobrang cute lang. And then ito, so abangan niya natin ito, mga kasombreros, ha. So may itong kakulitan ng dalawang ang kulit kasi nila Sir Alden kagabi, mga kasombreros. So nag-post si Ma'am Catherine, hindi ko nakita to kagabi, yung kanyang post, no. So tama yung fresh na video niya kagabi, nasa kotse siya. Ay meron silang ganap, no, sa August 28, mga kasombreros, hanggang 31 sa BeautyCon 2025 sa Destination Beauty sa sa SMX Convention Center, mga kasombreros. Yung sa kanya naman, yung on-stage segment niya ay sa August 31, 6 p.m. po sa SMX Convention Center. Parang rin pala ito ng Watsons, no? Parang produkto rin po ng Watsons, mga kasombreros. So sabi niya dito is, hey freshies, get ready for your best ever K-Beauty glow. See you on August 28 to 31 at the BeautyCon 2025 Destination Beauty, where you'll discover all your fresh Philippines body care faves, including everybody's most loved lotions and salt scrubs.
catch my on stage segment on August 31 at 6 p.m. Sa SMX Convention Center. Hashtag Superfresh, hashtag Fresh Philippines, hashtag WhatSoundsPH mga kasama. So, post ito mismo ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram wall. Hindi ko nakita kasi yung Instagram story lang yung napansin ko kagabi. So, sa mismong wall niya ay ito yung kanyang post mga kasama. So, sabi ko na nga ba August 28 yung kanilang BeautyCon or parang beauty conference mga kasombrero. So abangan natin ito 4 days from now. Pero parang siya yung appearance niya ay 31 pa. So ganun po mga kasombreros. And then ito, so kagabi sobrang kulit nga na mag-ate na ito si Ma'am Marian at saka si Sir Alden. So napagtripan na naman ni napagtripan na naman ni Ma'am Marian si Alden mga kasombreros kasi nga parang ginaya nila yung ang dalawang to talaga hindi sila magpapatalo. Sabi niya, magpapatalo ba kami ni Alden? Hindi. So, best actress ng FAMAS, tapos si Sir Alden ay Bidas Takilya, yung mga awardees dito. Kahit on the spot yung acting talaga. Sorry po. Natatawa talaga ako dito kasi hindi pinupukpok niya yung ulo kunwari niya ni Sir Alden at kinakagat. Parang kasi tatak Pinoy yung nila kagabi. So ang mga sinayaw nila parang maka-Pinoy talaga siya mga kasimbrel. Si mga tradisyon, yung mga ibang si Ma'am Marian talaga, pag si Ma'am Marian talaga nag-utos dito, si Alden talagang wala, hindi talagang minsan kahit ututo. Ay naku, ang dalawang to talaga pag pinagsama. So parang si Ma'am Marian, parang Catherine din siya, kasi sobrang close nga ni Phenomenal Box Office Queen at saka ni GMA Primetime Queen mga kasembreros. So sobrang kulit lang ng dalawang ito. And then ito, of course, yung prayer ni Sir Alden for today, which is inaabangan natin. So sabi ni Sir Alden, "Dear God, thank you for being my shepherd and my provider." As Psalm 23:1 says, ang ganda nito, "The Lord is my shepherd, I lack nothing. In you I find everything I need. Peace in chaos, strength in weakness, direction when I feel lost, and comfort when I'm hurting. Your care for me with gentleness and strength, guiding me with wisdom and providing for my every need. Help me to trust fully in your provision and leadership today. Let me rest in your presence, knowing that I am safe, seen, and deeply loved by you. In Jesus' name, Amen." So, Amen and Amen, Pops Alden. So, ito talagang inaabangan natin yung kanyang prayer, mga kasembreros. So, actually, yan lang sa ating Captain items, mga kasembreros, pero abang-abang kayo kasi parang may Japan, parang something na ganap sila Sir Alden mga kasusper. Abangan niyo po yan, yung detalye sa susunod natin na vlog, mga Team Kapanatag. So, yun po, So, sana po ay pangyan po natin ang Word of God. Today is August 24, 2025. Sunday na po, Blessed Sunday po sa bawat isa at sa ating pong mga pamilya po sa ating tahanan. Para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title natin, Pati Talukap. Psalm 77 verse 4, "You," referring to God, "hold my eyelids." So yun pala yung mga talukap mga kasembreros na open. "I am so troubled that I cannot speak." Ito mga kasembreros, ang samista, most often ay attributed kay King David, ay ginawa niya ito or nasabi niya ito out of distress, out of kalungkutan, out of trouble, out of deep anguish, or trouble mga kasembreros at lungkot, So ito po ay ang Diyos ay yung ating comfort in time of distress mga kasembreros. And si King David, ay yung nafe-feel niya talaga dito ay nakakahanap siya ng comfort at saka kapahingahan sa ating Panginoon mga kasembreros at saka kapayapaan, sorry po, medyo naulan po sa amin ngayon. Have you ever experienced a moment where you felt overwhelmed and by your emotions and unable to find calmness? This verse serves as a reminder that it's okay to turn to God during times of distress and seek refuge in His presence. So, lahat tayo nakaka-experience at naka-experience na ng mga down moments sa ating buhay.
yung eyelids kasi dito, no, ang kulit ng ating title, talukap mga kasombrero. So parang ang Diyos natin ay pag malungkot tayo, pati yung ating mga talukap pala, no, parang kumbaga pag ang puso natin, di ba, down. So ang Diyos natin ay hinahawakan nating puso. If we come to Him, kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, hinahawakan niya ating puso so that we will feel comforted, no? At saka magiging okay tayo pag nanalangin tayo sa Kanya, mga kasombrero. And yung ating mga talukap din ganon, kapag tayo ay umiiyak, kapag tayo ay pumipikit at saka nanalangin sa Kanya. So He holds, no? God holds our eyelids, mga kasombrero, so that we will find comfort at saka peace, no? At saka kalmado, no? Calmness sa Kanyang presensya. Despite being feeling lost and restless, the psalmist still chooses to call upon God for help. So kahit na actually itong mga moments na down tayo, mga kasombrero, yung mga moments na parang feeling natin nag-iisa tayo, ako talaga, literal talaga ako nag-iisa, mga kasombereros, no? Nag-iisa lang ako sa kwarto parati. At saka nagtatrabaho, mga kasombereros, at saka gumagawa ng content, no? At saka sa vlogging, at saka sa trivia. So all in one, mga kasombereros. So pero dito ay sabi dito ng samista, kapag nag-iisa ka, kapag akala mo wala ka ng kakampi, akala mo wala ka ng matatakbuhan, ang Diyos kasi natin accessible siya anytime, anywhere, mga kasombereros. Yun ang kaibahan niya sa tao. Yes, we can ask for help from other people, from our family members, sa ating asawa, anak, magulang, kapatid, and so on, sa ating kaibigan. Pero ang Diyos kasi natin is omnipresent. Yun po yung pinagkaiba niya, because He is God, He is omnipresent. Ibig sabihin po ng omnipresent, present everywhere, mga kasombereros, kahit saan. Kahit nasa bundok ka man, kahit nasa kwarto ka man, kahit nasa rooftop ka man, kahit nasa patag ka man, kahit nasa malls ka man, kahit nasa CR ka man, kahit nasa sala ka man, kahit nasa himpapawid ka man, kahit nasa ilalim ka man ng dagat, mga kasombereros, kahit saan ka mapunta, our God is omnipresent. So yun po yun, mga kasombereros, na kahit yung ating mata talukap, yung ating mga mata, yung ating puso, yung ating pagkatao ay gusto niyang hipuin when we feel stress, when we feel anxious, when we are in distress, mga kasombereros, in agony, no, or in sorrow, or labis-labis na pighati, mga kasombereros. Yun po yung pinagkaiba. Ang tao kasi, kunwari nasa Germany siya, hindi pwedeng andito siya sa Germany, nasa Germany siya, at the same time dito yung isa niyang katawan sa Pilipinas. So hindi po pwedeng ganon, mga kasombereros. And sabi dito, you hold my eyelids open, a vivid depiction of sleeplessness reveals the psalmist's inner turmoil, where rest eludes them in the face of profound sorrow. So ang pagkahulugan din ito, mga kasombereros, ay kapag tayo po ay hindi tayo nakakatulog, kapag restless tayo, parang alam mo yung ang dami mong problemang kinakaharap, so hindi ka nakakatulog, no? Hindi ka nakakakain. Ito yung time, no? Ito yung perfect time, mga kasombereros, na dumulog tayo sa Panginoon. This inability to find peace echoes similar sentiments in Psalm 6:6. So the same verse, of the same message, mga kasombereros, emphasizing the depth of emotional distress that disrupts even the solace of sleep. Maraming tao ngayon, mga kasombereros, sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang dito sa amin, yung hindi nakakatulog, no? Restless sila or sleepless sila, mga kasombereros, because of yung mga problema, yung mga trials, mga kasombereros. Talagang ito po ay ito po ay nangyayari hindi lamang sa basta tao, basta mortal beings, lahat po tayo nakaka-experience. May mga moments na sumusobra ang tulog natin, may mga moments naman na hindi tayo nakakatulog kasi nga part ng ating normal being na tayo po ay may mga problemang kinakaharap minsan. I am so troubled that I cannot speak. So ang another stanza po nito, mga kasombereros, nagpapahiwatig ito ng level ba ng anguish, mga kasombereros. Hindi sobrang anguish, deep sorrow, no? Yung pighati, yung bigat na ating nararamdaman, that renders the psalmist speechless, a sentiment in Job 2:13. So the same verse, mga kasombereros, nagpapahiwatig dito sa kasi si Job, sa hindi ko nakakalam, grabe rin tong kanyang pinagdaanan, mga kasombereros, no? Kahit na siya po ay tapat sa Panginoon, tinest ng Panginoon ng kanyang tinest ni Satan ang kanyang faithfulness sa Panginoon, mga kasombereros. So I consider the days of all the years long ago reflects the psalm's introspection on past. So ito naman ay sa ibang verse ng mga susunod sa preceding verse.
kasi hanggang 6 yung ano natin dito, pero hanggang 4 lang po, no? So sa present world natin, sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating tahanan, many individuals grapple with emotional turmoil and sleeplessness due to various stressors. So ano kasi yung stress kasi mga customers, ano yun para lang siyang acid reflux or para lang siyang isang sakit, no? Like diabetes for example, natitrigger siya kapag marami tayong mga bagay na iniisip, or mapalit sa acid reflux, natitrigger ka kapag may maanghang ka nakakain or may nakain kang bawal. So parang ganun din ang stress mga kasumbrers, natitrigger siya kapag yun nga, no, may mga bagay na natitrigger ka mga kasumbrers, like problema, like trials, no, at saka hindi nagkakasundo ang pamilya, and so on. Modern life often brings situations where when words seem inadequate to express the depth of suffering. So may mga pangyayari sa buhay natin na parang kulang yung mga salita para describe kung gaano ka down, gaano ka kalungkot, gaano ka lalo na kapag tinraidor ka ng kaibigan mo, may nakalaman kang sikreto sa asawa mo for example, or sa mga anak mo, and so on. So maraming instances sa buhay natin bilang tao na nakakapagpa-down ng ating puso, encouraging readers to find solace in the understanding that God comprehends their silent anguish, can provide a sense of comfort and connection. So parati nating tatandaan na yung mga silent natin, yung mga tahimik natin na mga lungkot, tahimik natin na mga pighati, tahimik natin na mga sorrow or mga sadness sa buhay. Naku, alam na alam po ng Panginoon yan mga kasus. And ang gusto ng Panginoon, kasi naunawaan niya ito, gusto niya lumapit tayo sa Kanya. Kasi para siyang doktor mga kasambreros na kapag may sakit tayo sa ating katawan na physical, lumalapit tayo sa mga nagpapa-check up tayo, di ba? Nagpapa-doktor tayo. So, parang ganun ang Panginoon natin. So, kung tayo pa ay may labis na pighati, hindi tayo makatulog, restless tayo, kahit na ating talukap, hindi natin maisara or hindi maibuka mga kasambres because of the anguish that we are experiencing or we are feeling. So, ang Diyos po natin ay bukas kamay. Okay? Nag-aantay lamang siya para siyang isang tatay na nag-aantay sa kanyang anak na umuwi mga kasambres galing sa paglalayas. So, ganun mga kasambres. So, ang Diyos po natin ay hindi condemnation na binibigyan sa atin. Instead, ay pag-ibig at saka awa na kasing taas, no? Ng langit at ng sangkalawakan mga kasambreros. God is encouraging readers to emulate the psalmist's example by turning to God in times of trouble. We invite them to find comfort and strength in their faith. So let us offer a prayer or blessing for all those who currently facing similar struggles, that they may find peace and solace in the presence of the Almighty. So alam natin hindi lamang tayo nakakaranas nito ngayon. So we offer a prayer, no, sa mga taong nakakaranas ng restlessness, sleeplessness mga kasambreros, because and at the end of the day tayo po ay isang malaking pamilya sa mundong ito, and we have one God the Father sa heaven mga kasambreros. Alright, so namin sa itong Word of God ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pag-asa, pananampalataya, comfort, no, sa oras ng ating distress at anxiety mga kasambreros, mula sa ating mahabagin at maibiging Diyos. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga sarsen pa. Alam po.